Naaresto ng Altabas Police Station ang foreigner na nambubudol-budol ng mga negosyante dito sa Aklan. Ang modus ng mga suspect na sakay ng kotse ay magtatanong tungkol sa mga paninda at tungkol sa pagkakaiba ng hitsura ng pera natin kaysa sa dolyar. Pagkaraan ng ilang saglit ay magpapakita na raw ng dolyar ang mga ito. Dito na nito kukunin ang bag at pera ng target. Kaparehong style din ang ginamit nito sa mga negosyante ng prutas sa Balete, sa mga negosyante ng baka sa Leso at iba pang negosyante ng palayok sa Ibahay, Aklan. Kahapon sa kanilang pananalasa sa isang negosyante ng baboy ay agad na nakapag-report ang biktima. Naharang naman agad ang mga suspect sa isang checkpoint sa Altabas, Aklan sa pangunguna ni Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. Yun nga po sir, around 3:30 this afternoon, July 3, 2026, nakareceive po tayo ng tawag mula sa Balete Municipal Police Station requesting to put up dragnet as to the alleged mayroon daw nangyari sa kanila na alleged scammer. Nambibiktima daw yung scammer, itong ina-allege na Persian slant Indian nationals na nakasakay daw sa isang Mitsubishi Expander at nagbigay din sila ng plate number nung Mitsubishi Expander at agad po tayo nag-put up ng dragnet operation against doon sa sinasabi nilang sasakyan at indeed dumaan talaga sa posisyon kung saan tayo nag-put up ng dragnet natin. Nag-pat down tayo sa sasakyan at ni-request natin yung driver na mag-roll down yung window at indeed nakita natin na mga foreigner yung nakasakay, dalawang lalaki at isang babae. At saka yung nakita natin na parang may unusual yung kilos nila, yung the way na magsasagot sila sa atin, parang inconsistent. At saka may mga drama-drama pa na sumasakit daw yung tiyan ng babae. Kaya parang gusto nilang i-ignore tayo. Nagmamadali sila. Kasi yung ini-insist nila is yung medical emergency. Wala tayong magawa kasi may complaint sa kanila. Binigay ko naman yung hiling nila na yung doon sa emergency, sa medical emergency, nag-request tayo ng medical team from Altabas sa MDRRMO. At binigay natin sa kanila. So, nung dumating yung MDRMO Altabas, bigla namang nawala yung sakit ng isang babae. That is why in-inform natin yung Balete Municipal Police Station na na-intercept na natin yung subject nila. Dahil sa bayan ng Balete nangyari ang latest incident, inilipat ito sila sa kustodiya ng Balete Police Station. Nang basahan na sila ng kanilang Miranda Doctrina or Miranda Rights, ito na ang sunod na mga nangyari. What language do you Persian. Persian. Persian also. Same. You have the right to remain silent. Any statement you make be used against you in any court in law in the Philippines. You have the right. Competent and independent counsel, probably of your own choice. If you cannot afford service, you counsel the government will Patawa-tawa provide lang ang for you. nasabing foreigner understand? dahil hindi So, raw siya intindi. makaintindi ng wikang English. Persian. You understand this one? Yeah, now this is my language. So, all smart fluent English. Speak English, you cannot understand English. هر گونه بازجویی با یک وکیل مشغول کنید و در هنگام بازجویی وکیل همراه شما اگر توانه پرداخت هزینه وکیل را ندارید پیش از هر گونه بازجویی یک وکیل به صورت رایگان برای شما تعیین خواهید شد. اگر تصمیم
بگیرید بدون حضور وکیل به مسئولیت پاسخ دهید، در همان زمان حق دارید پاسخ دهید، به مسئولیت را تحقیق کنید، درخواست وکیل نمایید. سوال تایید: آیا حقوق را که برای شما توضیح دادیم شده درک میکنید؟ آیا به از این حقوق شما yeah, I know now all that. Yes. So I write you say And I wait. I write. Persian You go New tab ka, ma'am. new tab. I show you now. Better explain together, you know. Persian, Yeah. ano, keyboard. Yeah, just Lima sir, kadasig sir. Oh, Bantayan ng lima, where's my phone? Maya-maya pa nang mai-translate na sa wikang Persian daw ang blatter o reklamo tungkol sa kanya, ay nagwika naman ito sa English at kinausap ang mga nagrireklamo. maybe some mistake. You help me. I have family. I have 2 child. Also, this have 3 child. Maybe some mistake. Sorry, Philippine. Sorry. I'm businessman. I'm working Manila. You know. I have 2 restaurant. I'm working here. Don't make my problem big. This is feeling not good. This is not good. Make solve here. You happy. I'm happy. I make happy. No problem. Sorry. Just done. Maybe some small mistake. Maybe some small mistake because I have 2 kids. Digishibu gumesh. This way, this way. You will pay the, you will pay the. Sinubukan niyang kausapin ang mga nagrereklamo at babayaran na lamang raw ang mga ito. about you guys? Thank you. See, this is my daughter, you know. And you go your bad work. I have my son, I have I know 2 kids, you know. you have a daughter. No, But if you arrested, you have so many talk to other people. You have a family, you have a daughter, it's you are like- going to church. I swear, I'm I Muslim. know you are overstaying there in the Philippines. I'm Muslim. I'm not I'm like. you are Muslim, I'm first time I come here. You know, I'm first time I come here. If you You don't- know, I'm tomorrow now. If you go, No, I'm not to go, you I'm are tomorrow- not working in bad working. I'm tomorrow- You are not in the police station. I'm tomorrow go church. You know, the church is not kill me. You just make happy this, give to back money. Okay. So this one, If you want, how much to arrange your problem? I give you one. You have a settle of that 3 people. You like to settle the 3 people? yeah, I helping. Okay, I settle if you have 1 million pesos every person. So this is. Oh, give 1 million pesos. I think that Just wait, just wait. Every 1 million. Oh, and all the cases back out. You like? Or you go to cancel? No, you say me something. I want to tell to your answer. I want to answer you. Wait. If you are not Just make because I'm English not good so good. Maybe sometime something mistake. I want to explain you. why not, my friend? Just scam the people. I'm not. If you go to a person. I'm businessman. I'm rich man. You know. Now this. Why you scam the small person? I'm not a scam these people. I'm never a scam. Maybe the other place lose the money. You say I get. I say okay, no problem. But I accept this. You show me the video. You show me something. Also you I tell you something. Also I see you in the way you take my money. I know. You take my money. Because if you No. Listen to me. No complaint under in the police station. You listen to me. You take my money, scammer. Same. You. Why you not accept me? Why you not accept me? I'm not talking. Huh? You not talking. I talking with this. You know better. I know. You have camera.
I take your money. If I take your money, why you no keep it? That time. That time, why you no keep it? Why liar? Don't tell liar. You know? You know? No. She say a scammer. If I'm a scammer, I take money. I take money, I run. Why you no keep me? Huh? You run. You accept this? Now listen to me. Now listen to me. I tell also this scammer take my $10,000. Give me my money. Why they tell the three person to settle of that problem? I don't know If this. you're not scammer. No. Listen to me. This three person I don't know tell true or not. And then I say okay, no problem. I want to solve my problem. Here, how much money I give to him? You know. How many plate number of your car? How many? If tomorrow I go lawyer, my lawyer is coming. How many plate number of your car? That's that time. Wako lang mo kay mga scammer, pero dami ko kanana. Your bag is tomorrow. Monday. So many people are going to know. Bago, limang plate number. Hindi nakipagkasundo sa kanila ang mga nagrireklamo, kaya ikinulong muna ang mga sospek. Yeah, better. Yawa na, kulong na po sila. Sir, can I ask you something, sir? Sir? What really happened? Why you're here? Mistake. I call to embassy tomorrow. Coming make solve this problem. You know, because I'm not. You can see all my ID. All this is a businessman. Maybe something wrong. So what is your transaction here in Aklan, sir? Sir, if you were a businessman, what is your transaction here in Aklan? I come for vacation. I'm blogger. You know, I take video. You are a blogger? Yeah, a blogger, food blogger, view blogger, a hotel blogger, everything blogger. You know. But I talk with these guys. People maybe not understand. Okay, it's okay. Thank you. Cannot stop. Si Police Lieutenant Rizzy Bolanon, Hepe, Balete Municipal Police Station. Hepe, magandang gabi po. Magandang gabi sa mga media natin dito sa probinsya ng Aklan at sa mga tagapakinig, mga viewers. Magandang gabi sa lahat. Paano po ninyo na-aresto itong tatlong foreign national na ito? Originally kasi kaninang hapon, mga around 2:45, may pumunta dito na complainant, lalaki, taga dito sa Poblasyon Balite, na sabi niya na nakunan daw siya ng pera ng sabi niya yung una, Iranian national, isang babae daw at dalawang lalaki. So meron daw silang sasakyan na yung unang pagkasabi niya parang Innova daw o parang expander na kulay gray. Ang nangyari kasi yun nung doon siya sa Sitio Bangbang, Barangay Feliciano. Pinarahan daw siya ng itong sabi niya na Iranian national. Siya naka-top down yung complainant na ito, iba yung driver, siya yung bibili siya ng baboy, 3 baboy. Kasama niya yung may-ari ng baboy. Nung pumara siya at saka nung paghinto ng top down niya, tinanong siya ng isa sa pasahero ng kuan bali ang labas ng sasakyan expander pala ito na kulay gray. Tinanong siya ng lalaki na bumaba kung ano daw itsura ng 500 na luma, yung 500 piso bill na luma. Na timing naman na mayroon tong pera itong complainant kasi bibili nga siya ng baboy. Pinakitaan niya ng 500 na na luma na pera.
Tapos naman, nagtanong naman kung anong itsura ng 500 na bago. So, kinuha naman yun uli sa wallet doon at saka pinakita. Ngayon, nagtanong naman uli kung anong itsura ng 1,000 piso bill. Ngayon, pinakita niya yung pera ng 1,000 na bago. Yung ginawa ng ng foreigner na ito, yung lalaki, kinuha na yung pera na naiwan yung wallet. Saka tinignan yung pera, pumunta siya doon sa sasakyan. Siguro sa kalituhan, hindi agad nakapag-react itong complainant hanggang nakasakay na sa sasakyan yung foreign national kasi mayroon siyang driver foreigner din at saka foreigner din na babae doon sa loob. Nagbabay pa daw yung parang alis na sila, napatawa-tawa, naka-smile. Ganun din yung walang reaksyon yung kan. Hindi niya maalam kung hindi niya kahit wag mo na kayong umalis. Kasi andun yung pera eh. Nagkapag-react na lang siya nung nakaalis na yung sasakyan. Ngayon, yung sasakyan kasi papuntang Bangayan yung direksyon. Bali, ang sabi niya una yung papunta dito sa police station yung complainant na humihingal pa, sabi niya yun nga na nag-report na nakunan siya ng pera. Timing naman na kaninang hapon kasi mayroong simultaneous checkpoint, ibig sabihin lahat ng police station mayroong checkpoint sa oras na yan. So, ang una kong ginawa, kinanong ko muna yung description ng sasakyan, description ng tao, kung nakuha pa yung plate number. Mabuti naman at saka nakuha niya yung plate number, memorize niya. Sinabi niya nung una doon papuntang direksyon ng Banga. Pero hindi siya sigurado kung diretso doon sa Banga. Nagsabi naman siya na baka liliko yon mag-U-turn baka papuntang Altabas. So tumawag naman ako doon sa Altabas. Lahat sila yan sa Banga at saka sa Altabas na police station mayroong checkpoint. So after ilang minutes tumawag dito yung Altabas MPS na intercept nila yung itong sasakyan. Tinanong ko yung description, same sa description na sinabi ko. Tinawan ko, in-inform po yung complainant na intercept yung mga foreign national. Dito, pinapunta ko dito yung mga patrollers ko. Saka pupuntahan doon sa Altabas Police Station. Isama na rin din yung complainant. At doon nga, na-verify at confirm na tinuro siya ng complainant. Yun yung mga tatlong foreign national na kumuha ng pera niya. Sir, saan sa tatlong foreign national na sinasabi yung unang humawak ng pera? Yung may katandaan o yung bata na maputi? Yung may katandaan. Bali siya yung dumidiskarte yung may katandaan. Yung bata-bata na lalaki, yun yung parang nagsisilbing driver ng sasakyan. At saka yung papel ng babae doon lang sa sa may likuran, parang lang sa back up siguro kung ano yung kanya. Kasi yung bali nag-approach kasi nung yung matanda na lalaki yung doon sa complainant. Cash lang yung hawak at the time, yung wallet naiwan sa complainant, parang gano'n? Yes sir, naiwan yung wallet, yung pera yung nakuha. Parang labas ito hindi na swindling, labas niya parang thief. Thief na. Wala na describe by the way sir yung complainant sa inyo na parang bakit hindi ka naka-react agad? May na-mention pa siya na parang na-demoralize, hypnotize, parang gano'n? Ang sabi niya kasi huli na siya nakapag-react. Yun. Na yung pera ko pala, yun na andoon. Sabi niya, magkano yung nakuha sa'yo na pera? Sabi niya, mga 19,000 plus. 19,000. Pinakitaan din siya ng pera o inapera na siya? Wala daw siyang pinakitaan na pera. Siya yung pinapalabas ng pera. So, diskarte na nagtatanong kung anong itsura ng luma at saka yung bago na pera ng yung piso. Sir, marami ang mga, di ba, nabalita namin na mga nabiktima niyan for the past year siguro or sa ibang bayan. Ano po, sila rin ba itong mga tao na ito? Yes sir, nung nahula yan kanina, yung nakuha na doon sa Altabas at saka dinala na dito sa station, sumama na rin dito yung personnel ng Altabas andoon sa checkpoint. May nakapunta dito na tao, siyempre pasapasa na yung information na may nahuli na Indian National pero hindi pala Indian National for verification. Ilabas nito pang Iranian National based doon sa
identification card na pinakita nila. Iwan ko lang kung totoo yun na ID kasi pag mga ganyang mga tao, hindi mo malaman kung totoo yung sinasabi nila o kung totoong pinapakita. Baka rekto din yun na ID. Apo, kanina kasi pakilala nila Persian national man sila. Oo. Kasi doon sa identification card, lahat sila Iranian national. Sa yung address na dinadala niya Manila. Sa Manila. How about sir yung kotse po, yung sasakyan po na dala nila po, ano yun na-verify na po natin kung yan ba ay baka karnap din or ano? Sa ngayon, si Juan pala for verification pa rin hanggang ngayon kasi wala kami makontak na ano, wala kasing available kanina na taga HPG. So hanggang ngayon, nag-verify kami sa kilala. Nagpapasalamat kami dito si Prosecutor Gonzales, nag-assist sa amin. Saka yung kay Major Bakuyag para mag-assist kasi hindi naman to basta-basta na kaso, involve yung foreign national. Nagpapasalamat kami, tumutulong sila dito sa amin kung anong mabuting gawin. Opo. Sir, yung mga previous na mga na nagawa nila ng ganito, ano pwede nilang gawin po? Yung nga, yung andito na nga yung mga foreign national nito, maraming pumunta dito ng mga tao. At doon namin na-discover marami din para sila ditong nabiktima. So, ang lang kasi hindi sila nagpa-blatter. Yung iba nag-post lang sa social media. So, ngayon desidido sila ngayon mag-file ng kaso. So, dahil ilang taon na yun nangyari, ilang buwan na, pwede yun sa regular proceedings para mag-serve na rin ng warrant of arrest sa huli. Yung pala, yung sasakyan na gamit nila kanina, yung nung sa checkpoint, doon na-discoveryan na yung plate number niya na sinabi ng complainant, hindi parang nilagay lang doon sa parang temporary na pwede din kunin. Noon sa checkpoint doon, meron pala siyang plaka doon na yun talaga yung naka-register na plaka. Bali yun, ginkubiran yun ng plaka, yun yung gamit na plaka nung na-approach na yung complainant. So pwede pong pang luloko. Yes, sir. Tampering din. Ibig sabihin nun, may violation din yun, no? Kung halimbawa sa kanila pa yung sasakyan. Yes, sir. Sa RA 4136 dyan sa LTO. Saka yung yung check din namin yung yung registro ng sasakyan, hindi rin nakapangalan sa kanila. So, pinaverify namin yung wala ding alarm yung sasakyan, pero hindi na alam kung kanino, kung sino yung tao na yun na may nakalagay kasi doon na yung nakarehistro yung sasakyan, yung kanino, pero wala diyan sa kanilang tatlo. Hindi ka namin i-verify pa namin to kung baka rinta ito o kung pinagamit lang o kung gumagamit sila ng iba-ibang sasakyan. Ang sabi kasi ng mga tao kanina na nandito, mga complainant, sir, i-check din po ba ninyo yung yung loob ng sasakyan kung anong mga laman po, no? Kasi pag ganyan na i-check pa natin yung loob na sasakyan, kailangan kasi yan parang bahay na rin yan, extension ng bahay. Kinakailangan natin yan ng search warrant. So, mag-a-apply po kayo, sir, ng search warrant. Yun po yung pag-uusapan namin, sir, kung ano yung dyan. Basta sa ngayon, continuous pa rin pag-contact namin sa kung anong magandang advice doon sa taga-Highway Patrol Group at saka dito sa taga-LTO. Sir, balikan ko ng konti yung sa mga sinasabing previous na complainant. No? If ever, sa time mo na ikaw na yung OIC dito, kung meron pong na-receive na complaint, kapareho din na incident, parang pang-i-scam, na-describe nila kung sino rin sa tatlo na yon yung alleged na ng biktima, yung kapareho pa rin yung may katandaan o yung bata na maputi? Yes, sir. Yung kanina na mga pumunta na tao dito, same talaga yung reaction nila na same person na kumuha ng pera nila sa iba-ibang paraan. Okay. Pero yung gamit nila na modus parang ganun parang salisi, parang tip na mayroong naglilibang sa'yo, kakusapin ka ng babae. Basta yung driver na yung medyo bata na lalaki, yun yung hindi lumalabas, nagkuhan lang sa doon sa sasakyan. Bali, babae lang yung mag-a-approach o yung lalaki na matanda. Pero kanina, sir, nakita rin natin, yung maputi, yung bata, yung matangkad na foreigner, nag-sorry. Does it mean, sir, na may complaint sa kanya or
all in all sa kabuuan, ano pa rin yan, kasabwat pa rin kumbaga may tutulog siya. Ibig sabihin na conspire sila to, ang labas to, parang conspiracy, ako ba is ako or accomplice o kan sila, yung isa dyan. Saka, gano'n yung nung doon din ako sa Ibahay, same din yun yung nangyari doon sa may kulong-kulong. Gano'n din yun, saka itong mga na-post na previous na sila din yung involved. Tapos mayroon doon nangyari na dito pa rin sa station, pinakausapan nila yung complainant kung pwede ayusin na lang. Nag-offer pa nga ng ng pera, mayaman daw sila. Saka hindi lang pala yan, doon pa lang pala sa Altabas. Pinapakitaan niya ng dollars para ayusin na lang yung yung problema, para wala daw problema, marami daw silang pera. Yan ang sabi ng complainant. If ever sir, initially, anong ipapile kung may habol bukas na kaso sa mga sa tatlong ito? Kailangan bukas ma-inquest na to first hour in the morning. Initially, theft yung ipapile natin na kaso. For inquest, itong particular na complainant muna na nangyari kanina, yung iba na maglalabasan ng mga complainant, pwede natin yun i-entertain. Pwede sila doon magpa-blatter kung hindi pa nabablatter doon sa respective na police station kung saan nangyari yung yung pangloko sa kanila, doon sila magpa-blatter at doon din na station magpa-file ng kaso. If ever sir, may advice tayo, baka naman merong magko-comment na quote and unquote overkill naman yung complaint, baka mamaya kanya-kanya na nang declare. Anong mabuting gawin sir? Imbes na 10,000 na libawa gawin, mga ganun ba? May advice tayo dyan sir? Wag na lang nating abusin yung mga complainant, baka lakihan na yung kung ano yung totoo na nakuha sa inyo, yun yung i-declare nyo. Be honest ka, malalaman din yan pagdating sa trial na proper. Baka mahuli ka pa dyan na nagsisinungaling ka, nag-declare ka ng mas marami yung nakuha sa iyo na 5,000, gawin mong 50,000 Baka magka-problema pa sa kaso. Initially, yung documents nila, ID sir, kumusta? May passport, etc. Anong mangyayari doon? Meron silang, hinahanapan sila ng kanton, yung driver's license, walang pinakita. Yung identification card lang, na iwan ko lang kung yun talaga yung totoong pangalan at yun yung nakadeclare na nationality nila. Aside doon, wala silang pinakita na ibang documents. Rehistro lang yung nasasakyan lang at saka yung ID na 3. Unless siguro pag doon sa sasakyan baka mayroon pa din mga documents. Pero ngayon hindi walang lisensya yung driver. Wala sir, tinanong namin, wala siyang pinakita. Nag-coordinate na kayo sa immigration? Yes sir, doon kanina kung ano yung feedback ngayon, malalaman natin yan. May gusto pa kayong ipahabol na sa mga gusto? May pamilya na contact sir? Pamilya nila? May tinatawagan kanina yung yung bata na foreigner na yon, yung pamilya niya yon. Pero yung tinanong namin siya kanina, abogado daw niya. Natanong siya. What about yung residence nila sir? Kung saan talaga sila dito sa Aklan na identify na ba? Nalaman na? Wala silang sinabi na kung saan sila umuwi dito sa Aklan. Basta yung naka-address sa ID nila, sa Manila pa sila umuwi. Vlogger daw itong lalaki. Sabi niya, yung rason niya, kung tinanong nga bakit, ano ba yung ibig sabihin, bakit nagpapalit-palit ka ng plaka ng sasakyan? Sabi niya, kailangan daw magpalit ng mga plaka kasi vlogger daw siya. Iwan ko lang, wala naman sigurong kaugnayan yung pagka-vlogger sa papalit-palit ng plaka ng sasakyan. Sige. So hindi natin tinatanggap yung rason niya sir? Yes sir, kasi yung ginawa niya, pangluloko, connected doon yun sa pagpabago-bago ng plaka. So lahat sila, pati sir yung babae, sangkot din yung kakasuhan din? Yes sir, kasi may previous na kasama din siya sa mga ibang same na crime. Sige, sir, Thank you sir, good evening sa lahat.